Aho, lanet po ang spray natin kasi maitim po yung dahon niya. Maraming bunga na siya. Tapos lalagyan natin siya ng dishwashing. Sa isang drum po ba yung ginagamit niya? Hindi lang pa. Yung manual, 16 liters. Kailangan nito medyo paligo tayo dahil maitim po yung dahon niya sa kawan eh. Paliguan na parang tao rin yan, ano? Oo, kasi yung nung nakaraan siguro nung tag-araw ito na maitim yung dahon, yung malagkit. Oo. Itong una. Oo, sa bagay ngayon naman wala na dahil nag-uulan na siya. Oo. Oo, wala na yung itim niya. Daon na siya. Bago na lang po siya. Tapos itong ating daanan ng good morning po sa inyo mga katrivia at welcome po kayo sa aking YouTube channel. Dito po tayo sa barangay Pulong Masle, ang Guagua, Pampanga. Kung saan ito po yung ating subscriber na kung saan ay nagpatanim po ng kalamansi na 400 puno. Tapos ay yung dati pong ating ka-farmers po dito mga katribya po ay pinagpahinga na. Ngayon ibinilin po sa atin yung kanyang kalamansi doon sa kanyang kapatid na maalagaan at maipaturuan po yung kanyang mga tauhan kung paano po i-manage ang kalamansi. Ayan. Ito na po ngayon yung kalamansi na kung saan po ay ate pong pinatanim mo nakaraan. Ngayon bali ito po kasi itong lugar na ito ay nasaktan po noong halos na nakaraang El Nino. Ngayon po yung dati pong humahawak po nito mga katribya ay ito po kuya, maitim po yung dahon natin. Oo. I-sprayin po natin dito ng lanet. Lanet? Lanet po ang spray natin kasi maitim po yung dahon niya. Maraming bunga na siya. Tapos lalagyan natin siya ng dishwashing. Sa isang drum po ba yung ginagamit niya? Hindi lang pa. Yung manual, 16 liters. Kailangan nito medyo paligo tayo dahil maitim po yung dahon niya sa kawan eh. Paliguan na parang tao rin yan, ano? Oo, kasi yung nung nakaraan siguro nung tag-araw ito na maitim yung dahon, yung malagkit. Oo. Itong una. Oo, sa bagay ngayon naman wala na dahil nag-uulan na siya. Oo. Wala na yung itim niya. Daon na siya. Bago na lang po siya. Tapos itong ating daanan ng araro, ito pa ba nilulubog ito pagka tagulan? Oo, lulubog. Kaya nakaumbok siya. Oo. Isang kapaulis do. Opo, pagka sa tag-araw na tayo, i-open nyo na ito. Oo. Gagawin ninyo parang pinaka-pasikot na. Para po yung tubig po makaikot. Pero aararuhan din natin ito para mabuhay po yung pinaka-kanal niya ng tubig. Tapos dito, kasi di siya mabubusog ng tubig pagka dito lang sa gilid. Kailangan nakahikot. Hindi na tagulan. Opo, pag di na po tagulan, siguro mga bandang November, pagka hindi na po nagulan, pwede na po natin siyang kuha na rin. Opo, para matubigan natin siya ng pabilog. Pagsabi mo na yan, pagsabi mo rin yung kanya riyan. Pasang kahit wala kang usawa. Ito, tabihan na lang po natin ito ng panibago kasi Oo. nasaktan na ito ng El Nino eh. Oo. Dapat yan mag-ano na lang. Alisin na lang. Alisin na lang po. Oo. Basta yung patay, Opo, papalitan na lang po natin. Tapos ito po mahaba. itong mahaba po ng tinik, kailangan ito po ay putulin na ito. Kuha na po kasi ito, hindi naman to kalamansi. Ito yung original stock na kalamandarin. Isagad nyo na po dun sa ilalim po ang putol. Lalagariin na. Opo, lagariin na po.
Ito talaga ang kalamansi dyan. Ito yung pinagdugtungan. Lalagyan na yung may Ay, yung makapal. Ay, oh. Oo. Po, hindi po ito kalamansi na kuha. 8 years yan. Atin niya suksok. Yan yung original stock. Ay, pati rin dito, ito. Ay, makita nyo po, wala siyang... Putulin na lang natin. Lagariin na lang po ninyo. Puputulin na lang namin hanggang sa ano nito. No? Hanggang doon sa pinakasagad nyo po doon sa ilalim. Sige. Ayan. Para hindi siya kalamansi. Ayun, lahat po ng mga tumubo na yon, puputulin po natin. Ayan. Siyempre, uling kaila rin eh. Dalawang balo, balaras, subaya. Balaras, subaya. Ayan, nakita naman pala yung mga kuwan. Ito. Itulin natin ito. Itong area na ito medyo mataas. Doon ba sa gawin na yon? Mababa doon. Ito medyo bawasan nyo ng lupa dahil medyo mataas naman pala itong lugar na ito. Saan po yung mababa, doon na lang tayo magdudugtong ng lupa pagka umuulan. Ito yung area na natutubig, ano? Yun, yung hanggang doon. Hanggang doon. Hanggang doon. Yung may maliit ng ano dyan. Okay lang. Okay lang itong nakatambok siya. Para kuha na din. Eto. Ilang beses po ba, kailan po kayo huling nagsubo ng abono dito? Yung huling kawanan, no? Medyo matagal-tagal na. Bago mag-ulan. Bago naman tayo pumunta ka dito. Yun. Di ba may bunga na? Abono namin. Yan, pati na yun. Di ba pinalagyan mo ng organic? Linagyan mo ng 2 organic. Matagal-tagal na yun Dahil ngayon lang uli mauuli. January yata yun. January pa. Matagal na nga halos 6 na buwan na pala nga. Ito. Papalitan na lang natin ito. Lahat po ng mga bakante pwede po natin hulipan. Bilangin po ninyo para sa susunod nating kawan. Mataniman po natin uli. Ito, namatay ito sa kawan to. Ari ito merong punggos. Kaya namatay. Ayan putulin nyo rin yun. Dugtong din nyo. Lahat ng mga matataas. Yan yung mga original na pinagdugtungan. Ito. Hindi ito nagbubunga lalagariin nyo. Ito pa yung lemon ba ito nagbunga? Hindi pa ata nagbunga itong lemon? Hindi pa. Kasi ito, kuwan ito may bunga din, kaya lang maliit. Hindi masyadong tumutuloy yung bulaklak. Yung bulaklak niya. Ito kailangan lang natin, pero malabong na siya. Medyo matagal din po ang paglalagay natin ng abono rito. Halos 6 na buwan pala. Tinamaan kasi ng lubog ko. January. Ito yung nalubog. Ito yung bandang dito. Talagang hanggang dito yan Hanggang sa namatay na yan. Sana pag ibig sabihin sana, pag tagulan, tanong tatambak. Ikukuha na lang po pataas. Hindi, dito tayo maglalagay tayo rito ng pinakakanal. Magkukuha tayo rito noong para pinakatapunan po ng tubig. Pwede naman yan. Opo. Pwede naman Pero yung kabila po ba doon pinapasok ng tubig? May butas dyan Ay, ibig sabihin sa inyo po pinadadaan. Hindi, pinapalabas namin dito. Dito lumalabas. Ayun. Ayun naman pala. Ibig sabihin, kahit na magtubig, hindi naman tumatagal ang tubig. Kasi ito, pag nakikiusap lang ako, pag lumulubog dito, pumapantay yung tubig. Nakikiusap ako doon, bubuksan ko doon. Ayun, kasi pagka dito nyo bubuksan yan, ito naman sa inyo mapupuno. Bumabalik Bumabalik nga, tama nga. Pero pagka halimbawa naman sa tagulan, okay lang naman. Malubog na yung bukid. Mga bukid dyan para bumababa. Kasi ito po, importante ito para hindi po mapamahayan po ng tubig at makasurvive itong ating kawan. Bagay, papunta naman na tayo sa kawan Patag-araw, kaya October, November. Pag-prepare po tayo ngayon sa pagpapatubig naman. Yan po yung mga baging po natin, alisin po natin siya. Pag yung baging ngayon, laputan mo niya? Dahil isa po sa nakakairita yan. Makakapag tinawag yung malabag yung baging ngayon.
Yun yung kuha natin. Ito sigurong itong puno na ito po yung natubig. Ito nanilaw ito. Matagal na po rito hindi umulan. Ay, mga ano na, may 2 linggo na. Ayun, kaya medyo kuwan na po yung dahon ng kalamansi. Bumawi na. Oo. Dahil sobra sa tubig, ayaw mo Sige. Ah. Kaya po ito medyo nanilaw dahil sa nasaktan sa tubig. Oo. Pero ngayon nagtag-araw, Tagaraw. Oo. Matutuyo yan kung hindi mo tutubigan. lalagyan ng tubig. Opo, kaya lahat ito tutubigan natin ito. Ito masabugan po ng abono itong ating kawan lemon. Tapos putulin nyo na po yung mga patay. Yung mga sangang tuyo po ng lemon putulin na rin. Oo. Para makasurvive yung iba. Iba dyan, makakasurvive naman yung gaya sa kabila na yung mali natin eh. Sayang, malalaki na po yung lemon eh. Mga isang kuwan pa ito. Isang tagaraw. Siguro ito nagbubulaklak, hindi nagtutuloy. Oo, hindi. Oo. Para rin kasi itong kalamansi na ini-spray talagang regular. Para po magtuloy po yung kanyang bunga. Yung dulo doon siya may namunga. Namungay yung kuwan. Isa to may nagbunga kaya lang ito maliit lang. Masyadong Nasaktan po siya ng kuwan. Ito may bunga ito isa oh. Nung tag-ulan. Yung nabugbog sa ulan na ano. Okay, ito dumilaw yung mga puno eh. Dahil nababad yung iba. Pero madali lang matuyo itong lupa dito no, tubig. Dahil buhaghag eh no. Matagal-tagal din. Kasi yung sa kabila, Dito lumilipat. lumisibo sa ilalim. Ay, may pati dito sa sementeryo ano. Oo, pumupunta rito eh. Oo. Ang gagawin na lang po natin dito. Kakanalan na lang. Opo, sa gitna tayo maglalagay ng kanal. Para po yung tubig doon po mag-i-stay Sa dito gitna sa na lang. Opo, sa gitna na po natin ilalagay. Ibig sabihin, Dito na lang. dito, igagano nito at saka yun, dito dadaan. Oh, tubig. gitno. Sa tag-ulan po natin gagawin. Oo. Opo, dito na natin sa gitna para noon yung hindi ito nabababad po sa tubig. Dito sa gitna po lahat ng uho ng tubig nun. Sabihin kung mababa ito, lalo pa natin bababaan yan. Pero ang ganyan pa sa rolor yan. Oo. Ngayon, pagka halimbawa tagaraw naman, medyo ninipisan natin ng konti naman yung nakaumbok para Oo. abutin ng tubig. Dito ano, dadaan yung tubig. Opo. Sa bilaan ano. Sabi na para noon, Ano? mabusog po yung ating kawan. Ikuha nyo tubig. siya ng kwadrado. Para yung tubig, iikot siya. Oo. Mababasa. Yan, mabubusog ng tubig yan. Oo, mabubusog mo. Pag ano. Kanalagyan siya. Malalaki na itong kuwan. Itong kalamansi. Kaya lang iba sa gawi rito, medyo napolyo. Ano? Ito yung nasaktan ng tubig. Pero marami mga bukong mga maliliit ah. Meron pala kayo pang November. Yung bulaklak. Sa lalagyan natin ng abono, mamumulaklak ito, aalagaan na po natin ng spray. Para magtuloy na po yung bunga. At least marami naman po palang nabuhay. Konti lang naman yung nasaktan. Ito gaya nito yan. Tatabihan na lang po natin yung mga maliliit ng bagong punla para hindi siya bungi-bungi. Ito gaya po nito yan. Huwag nyo na lang natin papatayin kasi sayang naman. Baka makarecover pa uli ito papalitan na natin ito. Oh, yung patay talaga. Po yung patay na. Ngayon ang gagawin po natin dito, kalahating kilo po per puno sa pataba. Dito. Opo, ipinaghalo po nating 2100 tsaka po yung organic natin. Tuturo ko sa inyo paano po ang kwandam. Sa kalahating kilo, mga nasa 4 na dakot yon. Bali, kapag ka po patag-araw tayo, lahat po ng naaabot po ng tubig, doon natin ilalagay yung ating abono. Bawa dito, ginawa po natin siyang
parisukat, magbubutas tayo dun eh. Oh. Doon natin ilalagay yung abono. Yung maaagusan ng tubig. Kasi sa Tagaraw, pag dyan natin ikinalat sa ibabaw na yan, hindi po, hindi kakainin. Opo, kaya kailangan nandito sa kuwan natin yung matutubigan. May tubig na sir. Para po direct niya makain. Yung nababasa na. Opo, yung nababasa po siya. Dito naman malakas naman ang tubig pag Tagaraw eh, ano? Dalawang ano yan eh. Yun, Dalawang may tubo. ano yan eh. Tatlo yan. Tatlo. Meron pa Ayan. sa irrigation dyan. Makakabawi po sa kuwan niya. Sa pagkapatubig. Saka ano, Oo. tuyo, tama. Ang po pwede natin maubos na dito ay kuwan, mga nasa 5 sako. Sa bagay, baka yung 5 sako so sobra pa eh dahil meron naman tayong mga bungi-bungi eh. Dahil ito nasa 500 puno eh. 400 na kalamansi. Oo, kayo wata Opo, nag-deliver kami po yung dito, no? nag-deliver. 100 lemon. Kaya stick kakalahati na lang yon. Nasa 5 bulto. Opo, 250. Ileles mo na po yung mga namatay. Gawin nyo. Mga 4 at kalahati. 100 sako na sir. Opo. Yung isang sako, 50 kilos yun eh. Kaya bali 250 pagka po 500 na puno. Kaya kulangin po siya ng 5. Karnes ay. Ito pa. Ha? Gini puto ka? Aliwa kay bulik siya ben. At Ah, tinagari ito. ka rin ako. Ito pa yung lalagarin niya. Oh, sige. Marami. Lahat po ano ng yan, matataas na paalis ko lahat. kulot na malalaki po dahon. Oh. Yun po yung ating Alam ko na ayusin. yung tinik mo. Oho, hindi po nagbubunga yun. Sa ilalim. Magbunga yun 8 years. Kaya lang wala tayong Wala ka market na. noon. Pag nagbunga pala, Oo, dugod ka na. Matanda na yun. Kaya saka malakas kumain po ng abono yan. Oo, kumakain malakas yan eh. Dahil siya po yung bumeber din lalo eh. Oo. Siya rin din yung kuwan talaga. Oo. Yung kasi yan po yung original na pinagdugtungan ng kalamansi. Malalaki na rin tong palay. Oh. Ano ba tong palay na to? Hybrid? Yung ito natin na ito. 888. Sa harap 534. Anong oras siguro ka rin in July? Oo, kaya eh. Babaksak yung pali. Ma'am. Isitin niya mak, ang karen. Isitin niya karen. Kikilo. Ayan. Ano na? Okay. Wala, paksabihan na baboy ka eh. Bali po. Ang init. Yung gagawin po natin, yung 2 pong sako. Nakakontak yun, sige. Sige po. Okay na, nakakuha na ba siya? Oo. Ah. O sige. Ano, Hello po, sir. Hello po. Hello. Hello po, sir. Opo, dito na po tayo sa farm. So, okay naman yung mga kalamansi. Pero Opo. ang vitamin nila, no? Oo, Fertilizer, no? kulang pa po kasi 6 na buwan na po pala siyang hindi po nalalagyan. Simula pala nung pinagpahinga na po yung kapatid po ninyo. Oo. Kaya matagal-tagal pala. Kailangan, Malagyan na sila ng abono. kailan sila maglagay niyan? Ngayon pong malinis, bali hintay-hintay lang po tayo na kung merong ulan, doon natin sa pag-ulan po natin ilalagay. Pero pagka, pero pag halimbawa naman, kung magdidiretso po yung araw niya, kailangan po natin din, tutubigan din natin siya pagka tayo maglalagay ng abono. Pinalalagay ko po yung abono sa may agusan ng tubig para malusaw. Ngayon po sa Patagaraw, doon po natin naayusin na lang po yung kanal. Pinagagawa ko pong kwadrado yung ating kalamansi para yung tubig umiikot para lahat mabasa. Kasi sa Tagaraw kasi doon lang po sa Inararo, yun lang ang mababasa, yun lang kasi matutubigan eh. Doon sa ibabaw ng kalamansi, hindi na po siya mababasa. Kaya, Ang gusto ko sana, araruan ng both side yan eh. Pwede naman po sir yun, medyo ilalapit lang po natin ng, hindi naman masyadong malapit. Kung ano po yung araro, i-adjust lang natin po ng isang dangkal. Oo. Tapos, opo, yung dati pinag-araruhan. Dating kanal. Po, yung dating yung kanal. yung nagte-take care dyan, yan dati.
Aha. Marunong mag-araro yun. Yun pala, ala. Paki-explain mo na lang. Yo kuya, yung isang feet po yung palapit do sa puno. Didikit sa Medyo didikit natin ng ko sa puno, no. Pagkatapos ikukuha natin sa pwede na yung araruhan po na pahalang para doon mabutasan natin yung pagitan na parang kwan siya, kwadrado. Sa Tagaraw, bago po siguro mga bandang November. Sa Tagaraw, no, sir? Patagaraw tayo. Sa Patagaraw po natin Magpapatubig ayusin. na, sir. Opo. Pero ngayon di pa dahil patag-ulan pa tayo ngayon. Marami pang ulan. May ulan pa yung August saka September. Doon po natin siya aayusin. Pero kaya ngayon, Kapag tumigil na yung ulan, pwede nang paalang na. maglalagay po tayo ngayon ng ating abono. Nakuha mo sa ruleta. Pinaputol na rin po natin yung mga mahahabang kalamanda rin. Yung mga, ayun po, yun po yung mas nauna sa kalamansi. Yung Opo, yung malalaki dahon. Iba mo yun nun eh. palagay mo, every ilang kilo o ilang kalating kilo bawat puno? Opo, kalahating kilo po yung ilalagay muna natin. Pahabang siya po ay hindi pa magano nakaka-recover. Ngayon pagka na-maintain na po natin, o konti na lang po yung ating ilalagay, regular na lang natin siya. Bali, kalating kilo na lang. Opo, bali yung una natin lagay, kalahating kilo, maintain muna natin yon ng 2 buwan. Pagkatapos, after po nun, konti na lang siguro yung maintenance na lang, mga 3 bulto sa bawat abono natin. At saka palagay mo, ilang takot na lang nun. Konti na lang siguro yan, mga 3 dakot na lang. Ngayon, 4 at mahigit dahil sa kalahating kilo, tatansyahin nila po yung kalahating kilo per puno. Halimbawa, Yung kailangan pansalok. meron po kayong tawag dito, yung pansalok. Ito, timbangin nyo muna. Tapos, ganun karami po yung ilalagay na sa bawat puno. Bawat salok na ganun. Paikot. Pagkalimbawa naman na hindi po siya umulan, sa lahat po ng mga agusan ng tubig para pag nagtubig kayo, malulusaw. Yun yung ating lagay. Ammonium lalagay siya. Ihahalo lang natin po yung 21-0 sa ating organic na Dali daladala. lang malulusaw yung 21. Pero yung ating organic patagal-tagal po ang releasing. Malulusaw yan. Ang kuha natin yan para po lalong maka-recover po yung ating. Paglabas po ng bulaklak po niya, mag-i-start po tayo na mag-spray. Ngayon sa susunod po natin na pagbisita rito sa inyo, magdadala na tayo ng gamot. Yung gamot po natin Kasano ko ginagamit. yan, sir? Lanit ang titira natin. Linisin muna natin po na lanit tsaka nung dishwashing. Tapos, Ano yung pang linis dyan, sir? kahit anong kuhan, yung mumurahin lang, yung 25 pesos lang. Tinatakal. Opo, litro. Ngayon, ang gagawin po natin dito, hindi na po natin yung manual ang gagamitin. Papabili tayo po kay sir po ng power spray kasi malalaki na po yung kalamansi. O para drum na po yung ating lalagyan, tapos di motor, meron maghihila ng hose, tapos may spray, meron naman pong tagahawak po ng pito. Kasi malalaki na po yung kalamansi. Power spray, sir, yung Power spray na po yung gagamitin na natin. Hindi na po yung chargeable. Lagay mo siya, lagyan mo siya drum. Opo, nasa drum po yun. O kaya sa tangki, pwede naman. Sa tangke, kahit sa tangke na yun, basta natitimplahan. Meron din siya. Opo, titimplahan na lang po yun. Ilan po ba laman na drum ng tangke na yan? Hindi ko alam kung ilan. Siguro yung mga 2 drum o 3. Mga 2-3 drum. Gali mo, 6. Meron yan. Hindi, ang gawin po ninyo, Hindi, 2 kasing tangki yan, sir. meron kayong drum. Punuin nyo muna yung drum ninyo. Pagkatapos, isalin nyo ngayon doon. Tapos, punuin nyo ulit yung drum, isalin nyo din doon sa kawan. Doon nyo malalaman kung ilang drum po yung laman po ng kahon na yun. Para doon na tayo magtitimpla. Tututok na natin yung power spray. Maginhawa pong spray niyan. Tsaka para siya maligo dahil maitim yung dahon niya. Lilinisan natin. Yun ang magandang panlinis sa kalamansi. Sa Tagaraw kasi dadapuan niya ng mga white flies. Yung naghahatid ng mga lagkitang, 'di ba sa Tagaraw, marami malagkit 'yan, Yun yung nagpaitim ng dahon na 'yon. Opo, yung mga white flies. Kaya kailangan doon power spray ang gagamitin natin. Para maligo. Opo, kasi pagka yung manual natin, minsan di pinapansin yun, matagal. Matagal. Kung ano lang yung yun lang ang kanya mababasa, hindi kagaya sa power spray, talaga maliligo siya.
Yun. Pagka na normal lang naman siya, wala na siyang kuwan, hindi na natin paliliguan yan. Paliguan mo yan, boss, pag ano, tagaraw o ano? Patagaraw. Ngayon naman, wala naman na siyang white flies eh. Oh. Kasi nasa dahon na kasi yan. Kaya hindi po nating Matanda na kasi yung dahon. makuha na rin. Magbabalat ng dahon yan, magpapalit pagka naglagay tayo ng abono ulit. Manyurol na pa kasi potang manabono ko Dapat manyurol. pala nililinis pala yung ano. Yung dahon niya. No tagaraw, nag-i-spray rin kami niya, halos puro dahon yung linis eh. Kasi yung pagpangit kasi yung dahon niya, puro lagkit, iniinda rin ng kalamansi yan. Oo. Tsaka una-una, kontrolado niya yung kanyang pamumunga. Saka yung bunga niya. Oo, tsaka Pangit, liliit, ano, pangit. Pangit nga. Tsaka hindi siya lalaki. Oo. Kasi yung mga white flies, yung po yung sumisip-sip po sa dahon, pati na rin sa bunga, yun, nakaka-apekto yun. Dapat Mga malinis bunga ang eh. Oo, dahon, ano, para malinis. makita mo talagang. Ay makikita nyo yung kalamansi pagka pumaganda yung dahon niya, berde, tsaka malalaki bunga. Oo. Yun ang healthy. No. Ay ito naman siguro dahil kung mga hindi masyadong, ilan po ba kayong tumutok? Dalawa Anong, nang nag-alaga nito. hindi ako lang. Kayo lang po. Oh, ay ngayon sino po makakasama nyo ngayon? Sila. Sila. Ayun, lalo nyo po matututukan ngayon yan. Oo, ay kasi yun ang kabilin-bilinan po ng Yumao eh. Mabayaan Diba dyan na kalamansi. dumating ka noon, pagkaalis mo noon, ilang araw lang. Namatay ng araw. Di ba, Oo. hinihintay namin yung abonong di-deliver mo. Mhm. Hindi na dumating, di ba? Oo, di na nga ako nakadating noon dahil hindi na po nakatawag si. Hindi na tumawag. Oo. Eh, ano kaya nga ako? Ba't Isang kaya linggo lang ako? ata yun, pagkalipas ng Doon na po siya nakawan. Ano pa ba siya inatake sa puso? pinatake. Ano, direct na o nakarating pa sa ospital? Diretso? Nakadiretso ano eh. Diretso na Kahit rin. nasa ospital, wala. Ay wala na, dead on ang arrival ng mga makarating na doon. Baga sa ano eh, Oo. wala na talaga. Wala pa, uwi na Kasi talaga pinunta ko siya. sa ospital, Talagang pinuputol namin yung mga mataas na yan eh. Kaya Oo. natigilan kasi may dala-dala siya lagari nun, di ba? Pumunta Opo. Oo nga, nandito po siya noon eh. Doon sa vlog po natin na yun eh. Dahil nasaktan niya siya noong El Nino. Nung dumating ako nga rito noon, yung ako na halos madidilaw. Dahil nga nag-uulan pa yata noon eh, no? January, nag-aaraw na pala. Umulan pa ng isa noon, di ba? Sabi mo, swerte kayo dito. May Oo, umulan. Ano lang pala umulan noong araw na yon. Ay, nung pala matagal-tagal pa lang hindi umuulan. Oo, yun lang muling. Dapat pala yung kalamansi talagang inaalaga ng Opo, regular po talaga paglalagay ng abono dyan, monthly. Maganda-ganda. Totoo po yun. Gaya niyan, kahaba po nung panahon na mataas ang presyo ng kalamansi. Mula po nung nag-start po ang Mayo, June, July, August. Tapos, Mataas pa no siya? mataas, ngayon po mataas po, nasa 800 pa naman po ang per Isang bag bag. ngayon. Nag 2.6 po ang kalamansi ang isang bag eh. Bag. Opo, nung buwan ng 30 July. kilos yun. Noong nakaraan lang yun. Kaya swerte natin, meron tayong mga maliliit. Yung maliliit na yan, yan po yung mga pang November. Dahil wala pang marami pong kasabay December, dyan. sakto-sakto yan. Opo. Yung isasabog nating abono na yan, pang December naman na yan. December and January. Ayun. Sige. Bali po, ang kuwan po natin, ihahalo po ninyo 2:1. Dalawang organic, dalawang sako, tsaka isang Amonyo. sulfate. Tapos ang gawin po ninyo, ikon nyo po sa simento. Magbulos kayo ng organic, then ilagay nyo po ngayon yung sulfate. Tapos ganda po ano nyo ng halo para pare-parehas. Papalayan po natin. Bali po mangyayari dyan, yung dalawang sulfate tsaka yung 4 na organic, hindi nyo mauupos yun. By next na lang po natin ilalagay yun. Kasi tika-kalahating kilo lang bawat puno eh. Meron tayong mga namatay tsaka ibang mga maliliit. Yung maliliit, lagyan po natin ng 2 dakot. Huwag po kalahating kilo, baka mapuwersa naman at maliliit pa po Yung yung malalaki, kalamansi. pwede 5 dakot na gano'n. Opo. Paikot no? Paikot. Halimbawa, tumansya po kayo, mayroong kilohan. Yung kilo, magkuwang kayo ng kalahati. Dakotin ninyo kung ilan ang dakot Pati nyo. yung organic, Opo, sir, yun yung kukuhan po yung natin. organic na Pati organic, magkahalo po siya. Yung sulfate tsaka organic, ihalo nyo para po maganda. Kaya pagkakuan, lagay na lang kayo ng lagay. para buhos na lang. Opo, buhos na lang kayo ng buhos. Yun, doon nyo po matatansya bawat puno. Ngayon yung mga maliliit na puno, hinalang po natin ng lagay.
Mga kung ang kalahating kilo ay nasa 5 dakot, baka nasa 3. Ibig mo sabihin, Kalahati lang. lilinisin muna bago ka mag-abono. Okay na po yan. Spray muna. Okay na po yan. Ibig sabihin, yung pong kalamansi po ninyo, pwede po natin siya munang sprayin. Spray muna natin siya ng insecticide para nun, paglalabas ang bulaklak niya, malinis po yung walang ganong insekto ang titira. Halimbawa, naglagay tayo ng abono. Paglipas po noong ating nilagay na abono na 1 linggo, bago natin po siya kuwanin, spray na po natin. Kasi lalabas na bulaklak noon. Para nun, habang lumalabas ang bulaklak, wala pong ganong insekto na sa kalamansi. Para preparasyon Lalagyan po mo yun. muna ang abono. siya Lalagyan bago muna spray. natin ng abono. Oo, yan. Mauna muna yung abono pagkatapos 1 linggo. po spray natin yon bago lumabas kasi sa Late lang 1 yung linggo may matanghito na yan. Basta pag umpisa po nung matanghito na lalabas na yon, Marami bunga siya. Di Na ba? maliit na Maraming bulaklak. bunga niya. yung buko, okay na po na yan pagka halimbawa nag-uulan. Pero pansinin nyo, pagka marami po butakte, mag-spray na rin tayo. Kahit din na po natin hintayin po yung 1 week. Kasi para hindi po matusok yung ating kalamansi. Kasi pagka gaya po ganyan, nag-aaraw, nag-uumpisa na uli ngayon ng mga manunusok. Oo. Kaya yung mga kalamansi, maliit pa lang yung mga buko, habang lumalaki, nagiging pupildong na siya. Dahil hindi siya naalaga ng spray. Ngayon, yung sa atin na yan, pwede po natin siya ngayong sprayin din dahil meron siya mga bukong maliliit. Yun yung ating po proteksyonan. Opo, para hindi matusok. Sayang yan ang mahal eh. Pang November, singit yan, wala masyadong maraming ganyan. Oo, kasi mumuna lang Oo, ano po Kasi nung pagkatapos ng ulan, bagong ulan, sir, Mhm. talagang namulaklak yan. Namulaklak siya. Oo, yan. Kaya yung tubig, iniwas ko dito para hindi siya lulubog, para Mm, yung bunga niya gaganda. maganda. Ng konti. Ayo, saktong-sakto yung ating ilalagay na abono dyan para protection po ng mga buko nating maliliit. Nakakailang bag na ba tayo napipitas dyan? Konti pa lang. Yung pinakamaraming napitas ko dyan, migit 100, 130. 100 kilo. Bali, pumapatak siya ng mga 3 hanggang 4 na bag. Ano yun, bali, nakatsyempo lang kami nun. 30 lang ata yung kilo. Ang kilo. Oo. Mura pa. Pero sa susunod dyan, pagka ako medyo marami na yan. Paparami na kasi ang bunga. Habang lumalaki po ang sanga niya, dumadami ang bunga ng kalamansi. Tapos tututuan na lang, darakal na blok. Opo. Pagkatapos yung pag-apply po natin ng abono. Ganyan na talaga dapat si Sesen din yun. Kaya pinangitad na kanin din yan, dumagadawa ng buwan kay September din eh. September na rin eh, duwalang buwan, sakto lang. Bali yun po, aalagaan na lang po natin siya ng ating spray. Tapos yung ating abono, gagawin po natin siyang monthly. Para maka-recover po yung iba po nating mga kalamansing Pag medyo dinalagyan madidilaw. ng abono, sir, sinasabayan ng organic kahit hindi na. Hindi po, magkasabay na papareho yun. Yung kasing dala-dala po natin na yan, organic fertilizer yan. Yun yung ihahalo po ninyo sa sulfate. Bawat abono lalagyan. Lalagyan po natin siya. Kasi yung organic, para alam po ninyo, meron siyang daladalang microorganism tsaka probiotic. Yun yung tutulong doon sa ating lupa para lalo siyang lumakas. Lalambot, bubuwaghag, tapos siya po yung magiging proteksyon natin para yung ating halaman ay laging malusog. Kaya hindi po natin lagyan siya ng dati triple 14 ay matindi ang synthetic noon. Ngayon yung sulfate kasi na ito, nitrogen naman yan. Kaya okay lang, din naman siya ganong synthetic. Pampalis pa ng acid. Opo, mangkuhan din siya. Kaya organic natin, pampalis din ng acid yan. Kasi ang lupa natin sa totoo lang acidic na siya sa mga inilalagay natin mga synthetic na abono mula ng umpisa pa. Kaya yun po yung magiging kuwan natin. Maganda na po yung kuwan ng kalamansi. Nasaktal lang siya po nito nagulan doon sa gawidon. Dahil kamo doon pala palagay ko mababa. Tapos yung pati yata cemetery doon din yata pumupunta ano. Doon din yung pupunta. Sabi kong tagulin ka rin kasi. Sa bagay, yung katas ng sementeryo, kuha naman yan. Katas ng kapuloto niya. Katas ng tao. Oo, pataba naman yan. Kaya pag sumobra nga lang. Pag malakas ang ulan, Masyadong acidic na rin siguro yung tao. Yung pangalawang block na yan, lumulubog dito yan. Lumulubog. Kasi yung nanggagaling sa mga
Kapag bahay. obligado, kasi Bahay, kaya bahay. i-open dito para hindi masyado lumubog dyan. Meron nakabukas doon, kaya lang umiikot dito. Yung tubig. Meron din sa gitna. Ah, Balik 3 yung butas na nakaano dyan eh. kaya lahat Kaya po lang kasi dito ang pag ano, uho. Talagang kumakalat yung basa. Mm. Kaya kailangan talaga yung kanan niya. Pero buhay na okay, buhay. okay po siya dahil una-una nakasurvive po yung kalamansi natin. Mm-mm. Dalawang taon na yata ito eh. September yan. Sa September, sino nabuhay. Oo. Ang expect ko nun, baka meron bang mamamatay dyan dahil alam ko mababa nga eh. Kaya ginawa ko kay Sir dyan, pinaumbukan natin eh. Para hindi mamatay eh. Ayun, nakasurvive siya. Ibig sabihin, Pero matibay na yan. Dahil oo, matibay na po yung kalamansi natin 2 years na. Alagaan na lang po natin siya ng pataba tsaka ng spray. Tsaka ng ating foliar. Yan. Natin po tayo ng ating organic fertilizer para po dun sa kalamansi po ni Sir. At yan po yung kanyang ibinili na siya po ay nabubuhay. Tutulungan po natin siya para po yung kalamansi ay magpatuloy. 2 years na po yung kalamansi ito sa September. At nakakatawa dahil nakasurvive po siya. Ito dahil mababa rin po yung area po niya. Pero como yung ating ginawa ang patanim, yung paumbok, nabuhay po ang ating kalamansi. Kaya lang meron po talagang mga namatay yung nababad po sa tubig. Pero ganoon pa man, iba po mga natira, o konti lang naman po yung mga namatay at yun naman po yung pinapapalitan naman po natin. At yun naman po yung ating lalagyan ng ating organic fertilizer. Yan, yun naman po yung kanya po patubig. Tapos power spray na po yung ating recommendation na gamitin dahil malalaki na po ang kalamansi. Ayan. Shoutout po natin yung ating mga farmers dito po sa Guagua, sa Pulong Masle. God bless po sa inyo lahat. Kita na lang po tayo bukas. Bye bye.